totoo ang puso ko. At totoo ang laban ko para sa masang Pilipino. Hindi po ako perpekto. Pero nakahanda po akong lumaban para sa mga tulad mong matagal nang kinalimutan. Kanina pa ako nakikinig. Ang pinag-uusapan yung tungkol sa suka. As a matter of fact po, kagabi nag-uusap kami mag-asawa, bakit ganon? Bakit ganon silang kabastos? Sabi ko, kaya nga ang sinamahan kong slate, yung walang bastos, yung mga taong magseserbisyo ng totoo sa mga Pilipino. Ang PDB Laban Slate. Mahirap po itong pinasok ko. Alam niyo po, nagawa ko na po lahat sa buhay ko eh. Bilang artista, nagawa ko na po lahat yung gaganda pang bagay. Nanalo ko 27 beses Best Actor. Naging box office king ako. Naging superstar ako. Akala ko po, ayos na lahat. Yung pala may kulang pa. Naisara ko nga po yung libro ko eh. Aklat ng buhay ko bilang artista. Nung makita ko pong may kakulangan, dahil nakita ko po ang ginagawa ng aking kaibigan, si Senator Bongo. Buong Pilipinas po, inikot na namin. Mag-aanim na taon na ho kaming umiikot. Sa kaduluduluhan po ng Pilipinas, dulot dulo. Narating ko na po dahil sinasamahan ko po si Senator Bongo kung paano ang pagsaserbisyo sa mga Pilipino. Yung totoong pagsaserbisyo. Sa pelikula, pagtatanggol sa mahihirap, tulong sa mahihirap, ginagawa namin yan nila Vivian Velez. Ginawa namin yan. Pero ang realidad ay ito. Itong nangyayaring kahirapan talaga sa mga mahihirap. I have seen the poorest of the poor all over the Philippines. Balik-balik po kami ni Senator Bongo. Walang tigil. Bawal ang mapagod. Kalalabas ko nga lang ng ospital eh. Kasi sumobra na ang pagod ng katawan ko. Pero pinilit ko pong dumating ngayong gabing ito, ngayong araw na ito dito. Dahil I will not miss this. Like what I said, nasara ko ang aklat ng buhay ko bilang artista. Meron akong isa pang hindi nagagawa. Kaya nagbukas ako ng aklat ng buhay ko muli, pangalawang beses. Pero hindi bilang artista. Bilang isang public servant. This is my last hurrah. And I want to give it all. Ang magagiting ko pong mga kasama, abogado, ako hindi. Meron mga kandidatong, mga kasama natin sa PDP, mga doktor, ako hindi. Meron mga engineer, ako po hindi. Ako po isang artista.
Pero ako yung artistang magiging epektibong maglingkod at magserbisyo sa sambayanang Pilipino. Ano ang kanilang mga ginagawa ngayon? Tinitira sa PRRD. Tinitira si Vice Inday Sara. Tinitira si Mayor Baste. Tinitira si Congressman Pulong. Bakit? Anong apelyido nila? Duterte. Takot silang lahat. Urong ang kanilang mga buntot. Buntot. Takot silang lahat. Anong ginagawa nila? Totoo yung sinabi lahat ng ating mga abogado. Ipai-impeach nila si Inday. Nagnanakaw daw si Inday. Ay, ito naman at sa akin. Walang Duterte yung magnanakaw. Kung haharap silang lahat sa salamin, alam nila sasabog yun, kaya ayaw nilang lahat humarap sa salamin. Alam nila kung sino ang mga magnanakaw at alam nilang sila yun. Bakit ganito nangyayari sa atin? Salamat. Bakit ganito nangyayari sa ating bansa? Pati nga ang West Philippine Sea, sinisisi pa ka PRRD. Sino ba ang Pangulo ng ating bansa ngayon? Sino ba ang dapat mag-aruga sa mga Pilipino? Sino ba ang dapat lumaban para daw sa mga Pilipinong mangingisda? Sino ba yan? Bakit isinisisi kay former President Rodrigo Roa Duterte? Bakit? Kayo pong lahat, alam niyo kung anong mga tunay na nangyayari ngayon dito sa atin. Sabi nila, bakit tatakbong Senador Yang Philip Salvador na yan? Ano bang alam niyan? Babaero lang yan. Sabi nila. Sabi ko, noon yun. Noon yun. Nung kabataan ko, inaamin ko. Pinagdaanan ng buhay ko yan eh. Kasi nung kabataan ko, naging marupok ako. Pero ngayon, good boy na to eh! Uy, wala naman akong asim. Ikaw talaga, sobrang pagmamahal mo sa best friend mo. Hindi po. Kidding aside, good boy na ako talaga ngayon. Totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. Ito naman si Coco Naik, parang hindi naniniwala. Advokasya. Kapayapaan, peace and order. Gusto kong ipagpatuloy ang naiwan laban ni PRRD. Gusto kong manumbalik ang tiwala ng mga magulang na makakauwi ang kanilang mga anak na hindi madidisgrasya, hindi makikidnap, hindi marerape, hindi mapapatay. Gusto kong mawala na ang bentahan ng droga sa harapan mismo ng krame.
Merong pinapatay na foreigner sa loob mismo ng krame. Sa loob ng sasakyan. Pinatawag yan ni Senator Bato sa Senado. Tama ka doon. Advokasya. Trabaho para sa mga Pilipino. Tama mga sinabi nyo, JB. Hindi ayuda. Ano makakagisna ng mga anak natin? Ng mga gulang, umaasa lamang sa ayuda. Paano pang magsisipag mag-aral yung mga yan? Walang tamad na Pilipino! Ginagawa nila tayong tamad. Wala pong tamad na Pilipino. Kaya kailangan po talaga magkaroon tayo ng matibay na batas para magkaroon ng trabaho mga Pilipino. Sabi, gagawin daw 20 pesos ang kilo ng bigas. Nakabili na ba kayo ng 20 pesos? Sabi ni Sir, isang cup na kanin, 20 pesos. Ayun. Tama ka doon. Tama ka doon. Tapos tinatawag kaming utusan lang na bumili ng suka. Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, bumibili ng suka. Inuutusan silang bumili ng suka. Attorney Hinlo, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Lambino, Attorney Marcoleta. Inuutusan lang bumili ng suka. Philip Salvador, artista. Pinabibili ko sa maid ko yung suka. Uy, masarap ang suka, lalo na sa yung lumpiang ubod, di ba? Oh, yun. Senior citizens. Walang nagbanggit kanina. Nasa advocacy ako po yan. Lahat ng napuntahan namin ni Senator Bongo, yung mga senior citizens lumalapit sa akin. Tatakbo ka raw. Kung tatakbo ka, huwag mo naman kaming pabayaan. Nakalimutan na kami ng lipunan. Yan ang sinabi nila. Pribileyo pa para sa kanila, dagdagan natin, kawawa ang senior citizens. My heart goes to them. Alam nyo, pagka lumapit na sa inyo, gaganunin ka, tapos, tulungan mo kami. Suntok po sa puso ko yan. Hindi kaya ng dibdib ko yan. Ngayon po, pwede ho ba ako magtanong sa inyo? Sana yung galing lang sa puso nyo ang inyong sagot. Mahal nyo ba tutulungan nyo si Jimmy Bondoc? Yes! Mahal nyo ba tutulungan nyo si JV Hinlo? Yes! Mahal nyo ba tutulungan nyo si Vic Rodriguez? Mahal nyo ba tutulungan nyo si Raul Lambino? Yes! Mahal nyo ba tutulungan nyo ang aking idolo, Rodante Marcoleta? Yes! Mahal nyo ba si Pastor Apollo Kibuloy? Yes! Bato de la Rosa? Yes! Mr. Malasakit Bongo? Yes!
Robin Padilla! Aba, hindi ako papayag niyan. Senador Robin Padilla! Mahal niyo ba ang pinakamahal nating presidente ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte? Lahat na lang mahal niyo. Paano ako? Pwede rin po ba akong humingi ng konting pagmamahal niyo at suporta? Pwede po ba? Ako si Philip Salvador, hindi abogado, hindi doktor, hindi engineer. Ako isang artista. Isang artista magiging epektibong maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Philip Salvador, kandidato bilang senador ng PDP Laban, numero 58 sa balota. Magandang gabi po sa inyo lahat. Okay, meron ng ibang pangalan itong si Gloria Diaz. Siya ang toxic queen. Kasi nga naman, ang sarap-sarap na nga ng katahimikan ni Chris Aquino ngayon dahil hindi natin alam, anytime, pwede na rin siyang bawian ng buhay. Pagkatapos, bigla mo na naman siyang idinamay, pati si Josh. Diba? Last time, ginamit na naman paninira yan kay Philip Salvador o kay Kuya Ipe. Oh, mabuti nga hindi pumatol yung tao eh. Kahit anong paninira sa kanya noon dahil nga sa nagamit na naman yung si Josh last time. Pero tahimik lang siya. Bakit? Ano bang kasalanan ni Kuya Ipe sa'yo, ha? Bakit kinakailangan mo sirain ngayon kung kailan siya? Ha? Epektibo ngayon siya na talagang siya yung bumabandera na ngayon at hindi na niya kailangan kumain pa ng dahon ng saging para lang mapansin. Ha? Wala naman siyang ginawa kundi pinagtatanggol lang naman ang mga Duterte. Bring him home. Oh, pagkatapos, wala namang kinalaman yung issue mo. Ha? Pinasukan mo na naman kung ano yung privacy ng mga tao. Bakit? Lumabas ba si Chris Aquino na kailangan niya ng sustento ni Josh? Ha? Gusto mo bang paglaki, okay, malaki na si Josh. Gusto mo bang si Josh, bigla na lang iisipin ng tao na kawawang-kawawa siya dahil ang ama niya mismo ay inutil at hindi responsable? My God, wala ka talagang awa. Ha? Patahimikan mo na si Chris. Hindi na niya kailangan pang ito yung pagtuunan niya ng pansin tong issue mo dahil ikaw mismo ang gumawa ng sunog ulit. Ha? I-focus mo na lang sa sarili mo. Ha? I-focus mo na lang kung paano ka titingalin ng mga tao na hindi na losyang kahit matanda ka na sana. Pero mukhang losyang ka na. Diyan mo na lang i-focus. Diba? Hindi yung hihimasukan mo pang buhay ng isang tao na wala naman siyang ginawa, kundi gusto lang naman na magsilbi o kaya magserbisyo sa mga tao. Bakit? Meron ba siyang ginawang masama sa'yo? Meron ba kayong pwedeng isampal kay Kuya Ipe? Na? Hindi lang itong pagiging ama niya kay Josh. Meron ba siyang ginawang hindi maganda? Meron na ba? Sabihin nyo nga, kahit isa. Diba? Meron na ba siyang inape? Pati nga si Chris Aquino, kailanman hindi niya sinaktan, hindi niya inape. Nagkaroon lang sometimes ng mga issue ng mga pero yun ay kagagawa ng ibang tao, hindi dahil sa kanya. Diba? Ngayon, kung tumahimik siya noon dahil sa issue na naman na nagamit si Josh, okay si Chris, pagkatapos ngayon, ikaw naman ang sumampal ulit. My God! Toxic ka talaga. Wala ka ng hiya. Nawala tuloy yung respeto ko sa'yo. Dati inuidolo kita, pero ngayon wala ka palang utak. Kailan may hindi nagreklamo si Chris na kailangan niya ng sustento? Dahil I'm sure na kung kailangan niya, sarili na nilang, ano na yon, privacy na nila yon.
'Diba? Okay, kung sakali man na biglang nagbigay itong si Kuya Ipe, baka mama isasampal pa sa kanya ni Chris dahil si Chris sobrang yaman na yan. Kahit hindi nagtatrabaho yan, every time na pinapalabas lang niya yung mga, mga nangyayari sa kanya ngayon, kumikita na rin yun. Sapat-sapat na yun. Hindi na kailangan talaga nasampali mo pa si Ipe para lang magbigay ng pera para kay Josh. Kawawa itong Josh. Kasi nga na may isipan ng ibang tao ngayon na kawawang bata, samantalang ang sarap ng buhay ng bata, ang ganda ng pag-aalaga ni Chris sa kanila financially at lahat-lahat. Hindi sila nagkukulang kung ano man ang financial na sinasampal mo kay Kuya Ipe. Napakatarantado mo. Ang ganda ng layunin ng tao na tumulong. Kaya nga niya pinapasukan ang politiko pagkatapos eto ngayon sumausaw ka para lang isampal mo yan sa kanya. That's their own privacy. Wala ka na doon. Hindi mo na kailangan himasukan pa yon. 'Di ba? Hindi yung katulad na gumawa siya ng pagnanakaw o kaya gumawa siya ng katarantaduhan sa kapwa niya tao o kaya sa toong bayan o kaya sa Pilipinas. Doon ka tumutok. Walang ginawang masama yung tao sa'yo, pero ikaw lang talaga yung toxic. Kaya kung gusto mong ibalik ang respeto ko sa'yo, magpakatino ka. I didn't realize na boba ka pala. Toxic ka. Punyeta.